Hindi lahat ng babae marunong o gustong umamin. Minsan, kahit gusto kanila, pipiliin nilang manahimik. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil ayaw nilang maging mahina. Sa mundo ngayon, kung saan ang emosyon ay laging natatalo ng pride, natutunan ng marami na itago ang gusto nila sa likod ng mga tingin, mga biro, at katahimikan. Kung marunong kang tumingin ng mas malalim, mapapansin mong nagsasalita rin ang kilos nila, hindi sa salita, kundi sa paraan ng pagtrato nila sa iyo. At yun ang tunay na senyales. Hindi mo kailangang marinig na gusto ka nila dahil minsan, yung hindi nila sinasabi, yun ang mas totoo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 senyales na gusto ka ng babae kahit pilit niyang itinatanggi. Hindi ito para maging mayabang o mapagmataas, kundi para maintindihan mo kung kailan mo kailangang kumilos at kailan mo kailangang manatiling tahimik. Dahil minsan, ang hindi paggalaw ang mas matinding kilos ng isang lalaki. Una, ang mga tingin na hindi matapos-tapos. May mga tingin na hindi sinasadya at may mga tingin na may tinatago. Kapag napansin mong madalas siyang tumingin sa iyo pero agad iniwas kapag nagtagpo ang mga mata niya, hindi yun simpleng curiosity. Yun ay instinct na gusto kang basahin pero ayaw mahuli. Ang mata ng babae, yan ang unang nagsisinungaling kapag gusto ka niya. Subtle pero paulit-ulit. Kapag nasa grupo kayo at napapansin mong kahit abala siya, hanap pa rin ng mata niya kung nasaan ka, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng tahimik na espasyo sa isip niya. Hindi niya aaminin, hindi niya ipapakita, pero kung marunong kang magbasa ng pagitan ng mga sandali, alam mong hindi aksidente yung mga saglit na nagtatama ang mga mata ninyo. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi mo kailangan ngumiti o kumilos agad. Hayaan mo lang siyang malito dahil sa katahimikan mo, mas lalong gumagana ang kanyang imahinasyon. Ang babaeng gusto ka pero hindi umaamin, laging naglalaban sa loob. Gusto kang tignan pero ayaw magpahalata. At yan mismo ang unang senyales. Ang mga tingin na hindi matapos-tapos pero puno ng kwento. Pangalawa, ang pagpapakita ng galit na hindi mo naiintindihan. Minsan, ang babae na gusto ka, hindi laging mabait. Minsan, siya pa yung unang magtataray, mag-aaway o biglang lalayo ng walang dahilan. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may halong takot. Takot na baka mahalata niya ang sarili niyang nahuhurog. Ang galit ay madalas na maskara ng emosyon na hindi kayang ipakita. Kapag gusto ka niya pero ayaw niyang ipakita, gagamit siya ng distansya bilang depensa. Kaya huwag kang malito kapag parang mainit-malamig siya. Kapag isang araw malambing, tapos biglang malamig kinabukasan, hindi mo kailangang habulin. Ang totoo, gusto kanyang habulin pero ayaw niyang umamin. Ang babae na nagtatago ng emosyon, laging nasa pagitan ng gusto at takot. Gusto kanyang lapitan, pero ayaw niyang ipakita na natatablan siya. Kaya ginagamit niya ang attitude para mapanatili ang dignidad niya. At kung marunong kang umintindi, hindi mo sasagutin ng galit ang galit. Mananatili kang kalmado dahil alam mong sa likod ng bawat tampo, may tinatago siyang pagkahulog. Doong nagiging matimbang ang isang lalaki, yung hindi nagpapadala sa drama pero kayang basahin ang totoo sa likod ng katahimikan. Pangatlo, ang pagbabago ng enerhiya kapag nandyan ka. May mga babae na marunong magtago pero hindi nila kayang itago kung paano nagbabago ang hangin
Kapag pumasok ka sa paligid nila, mapapansin mo ang biglang nagiging conscious siya sa kilos niya, sa tono ng boses, sa bawat salita. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may bigat na dumarating sa kanya kapag ikaw ang nasa harap. Hindi ito tungkol sa pagiging suplada o tahimik. Minsan, yung pagiging tahimik niya ay paraan para pigilan ang sarili. Kapag gusto ng babae ang isang lalaki, nagkakaroon siya ng instinct na protektahan ang sarili mula sa pagkapahiya. Kaya sa halip na magpakita ng lambing, naglalagay siya ng pader. Isang pader na hindi para itulak ka, kundi para hindi siya masaktan. At kung marunong kang umintindi, hindi mo sasagutin ng galit ang galit. Mananatili kang kalmado dahil alam mong sa likod ng bawat tampo, may tinatago siyang pagkahulog. Doong nagiging madimbang ang isang lalaki, yung hindi nagpapadala sa drama, pero kayang basahin ang totoo sa likod ng katahimikan. Pang-apat, ang tahimik na pagsuporta. Hindi lahat ng babae kailangang magsabi ng "ingat ka" para maramdaman mong nag-aalanga sila. Minsan, nasa maliliit na bagay ang katotohanan. Yung pag-like niya sa mga post mo kahit matagal na siyang hindi nagme-message. Yung simpleng "kumain ka na" na parang wala lang pero puno ng pag-aalala. Ang babae na gusto ka pero ayaw umamin, gagawa ng paraan para manatiling konektado kahit sa malayong paraan. Hindi siya laging nandyan pero nandoon pa rin. Parang anino sa paligid mo, hindi mo laging napapansin pero naroon. Mapapansin mo rin yan sa paraan niya ng pagtulong. Kapag may problema ka, bigla siyang lalapit ng parang aksidente. "Uy, okay ka lang?" Mga salitang simpleng pakinggan pero may halong kaba sa loob. Ayaw niyang halatang may pakialam pero hindi rin niya kayang baliwalain ka. Doon mo malalaman na totoo ang emosyon niya. Hindi ito ingay, kundi presensya. Hindi ito drama, kundi malasakit na tahimik. At kapag marunong kang makaramdam, mas pipiliin mong pahalagahan ang ganitong uri ng babae. Yung hindi humihingi ng pansin pero hindi rin umaalis. Dahil minsan, ang pinakatahimik na babae, siya yung pinakatotoo. Panglima, ang selos na hindi naman dapat. Kapag gusto ka ng babae, kahit gaano siya kagaling magtago, may mga sandaling lumalabas ang totoo, lalo na kapag may ibang babae sa paligid. Mapapansin mong nagbabago ang tono niya, nagiging cold o biglang nagiging sarcastic. Hindi dahil gusto niyang mang-insulto, kundi dahil hindi niya kayang itago yung kirot ng hindi niya maangkin. Ang selos ay parang apoy na hindi niya kayang aminin na siya mismo ang nagsindi. Hindi niya pwedeng sabihin, "ayaw kong tinitignan mo yung iba" dahil wala namang kayong label. Pero ang totoo, sa isip niya, gusto niyang siya lang. Kapag naramdaman mong may ganitong selos, huwag mong pagmalupitan, huwag mo ring paglaruan. Ang lalaking marunong sa emosyon, hindi kailangang patunayan ng sarili. Manatili ka lang sa gitna, kalmado, hindi nagmamadali. Dahil kapag hindi mo tinugunan ng selos niya ng laro o pang-aasar, mararamdaman niyang ligtas siya sa iyo. Doon siya mas lalong mahuhulog dahil ang babaeng nagtatago ng nararamdaman, hindi niya kailangang lalaking marunong manghuli. Kailangan niyang lalaking marunong umintindi kahit walang sinasabi. Pang-anim, ang paglalapit na walang rason. May mga pagkakataon na mapapansin mong laging nandyan siya. Hindi man kayo close pero laging sakto ang timing niya. Bigla siyang magpapakita, magbibirong walang direksyon o uupo sa tabi mo na parang wala lang. Pero alam mong hindi aksidente. Ang babae na gusto ka, maghahanap ng paraan para maramdaman ka kahit hindi niya kayang sabihin. Gagawin niyang normal ang hindi normal. Lahat ng kilos niya parang coincidence
Pero sa totoo lang, matagal na niyang pinlano. Hindi mo kailangang tanungin kung bakit siya naroon. Hindi mo rin kailangang ipakita na napansin mo. Ang tahimik mong presensya, yun mismo ang hinahanap niya. Dahil sa harap ng lalaki na hindi nagmamadali, mas lumalabas ang tunay niyang sarili. Kapag marunong kang maghintay, siya mismo ang lalapit ng kusa. At doon mo mararamdaman, hindi mo kailangang mang-akit para mapalapit ang totoo. Dahil ang totoo, yung kusang lumalapit kahit walang dahilan. Pangpito, ang pag-iiwas kapag alam niyang nahuhulog na siya. Ito ang pinakamatinding senyales. Kapag bigla siyang lumayok, kapag parang biglang nawala yung dating lambing, hindi laging ibig sabihin ay ayaw na niya. Madalas, dahil natatakot na siyang tuluyang mahulog. Kaya bago pa siya tuluyang mahulog, lumalayo na siya. Yun ang instinct ng babaeng marupok pero matalino. Yung marunong umiwas kahit gusto. Ito yung bahagi na kailangan mong maging matatag dahil kung totoo ang naramdaman niya, babalik yan. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil naramdaman niyang hindi mo siya hinabol kahit kaya mo. Doon ka nagiging iba, ang lalaking hindi tumatakbo para lang mapatunayan, kundi marunong maghintay ng tahimik. At kapag bumalik siya, hindi mo na kailangang itanong kung gusto ka niya. Dahil sa katahimikan mo, doon siya tuluyang nahulog. Sa dulo, ang pag-intindi sa babae ay hindi tungkol sa kung ilan ang senyales na nakita mo, kundi sa kung paano mo piniling manatiling kalmado habang lahat ay nagkakagulo. Ang tunay na lalaki, hindi nagmamadali. Alam niyang kung totoo, hindi kailangang pilitin. Maraming babae ang hindi marunong magsabi ng gusto, pero marunong magparamdam sa mga tahimik na paraan. Kung marunong kang makinig sa pagitan ng mga salita, doon mo maririnig ang katotohanan. Ang gusto mo ay hindi kailangang habulin. Minsan, kailangan lang hintayin. Dahil ang mga damdaming pinipigilan, yan ang pinahamatagal bago mawala. At kung totoo ang nararamdaman niya, darating ang araw na hindi na niya kayang itago. Pero kapag dumating yung araw na yon, ang tanong, marunong ka pa bang manahimik?